Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats at sa mga bago pa lamang sa channel. Welcome! Ang ating video ngayon ay tungkol na naman sa isang eyewitness sa kayamanan. Itong tuni-tuniladang ginto ni Ferdy ni FM, ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang witness na ito ay isang dating senador sa kapanahonan ni Marcos sa pangalan na Jose Roy. At meron ding itong anak na ang pangalan ay Ronald Roy, isang writer sa Manila Tribune. Yan ay isang newspaper sa Manila. At itong dalawa mismo, sila mismo ay ang nakakita ng mga gold certificate in stock. Nakapile-pile sa lamesa ni Presidenteng Marcos. Para sa kumpletong detalye ng kwentong ito, atin panoorin ang video courtesy ni Ronald Roy ng The Manila Tribune. Narito ang video. Sources: The Marcos Gold, Ronald Roy, September 11, 2017. The Manila Tribune. My earthly goods. Ito si Ronald Roy. Ito yung anak ni Senador Jose Roy. Mas matanda nga lang sa picture. Isang sikat na na commentator, writer, author ng Manila Tribune. 2017 nang i-release niya sa pahayagan ang Marcos Gold, at siya ay naniniwala kasi nakikita niya sa mata niya mismo ang mga original gold certificate na yan. Okay, so patuloy tayo sa video. Have been placed into custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people. President Ferdinand E. Marcos. Itong susunod na mga accounts, nasa 4 na accounts ito, ay $1 billion ang bawat account nito. At ito'y intended para sa development ng Pilipinas, at ang iba dyan ay intended para sa ayuda sa mga tao. Ibibigay through projects. Hindi yan ibibigay na pera kaagad. Ibibigay yan sa community through projects. Kaya hindi yan makikita natin kaagad sa ating mata. Hindi yung bibigyan tayo kaagad ng gold bars ni PBBM. Kundi makikita natin na in the future, kahit ngayon ay dahan-dahan na tayong tumaas ang Pilipinas at nakapagbayad na tayo ng ating utang last year na about 1.5 trillion yata ang nabayaran natin for the last year. Okay, at yan, dahan-dahan na tayong bumangon. Hindi natin alam na ginagamit na talaga ngayon ang mga account na yan. At nabuksan na yan, hindi natin alam yan ha. Yan lang ay isang parang legend lamang, parang kwentong barbero, pero magtataka tayo bakit ang bilis natin ngayon na nagpalakas ng ating sandatahan ng Armed Forces of the Philippines ay meron na tayong trilyones na pesos na ginastos. Saan tayo kumuha ng pera? Ang iba dyan ay utang, pero hindi tayo pinapautang ng bansang Amerika at ng ibang bansa kung wala tayong collateral. So ito yun yung mga account for the Filipino people. Panoorin natin. Name of current account, Holy Heaven Father account. Trusteeship origin, Ferdinand Adralan Marcos. Nature of deposits, physical and eternal deposits. Signatory right rate, 30%. Co-signatory, people of the Philippine Islands. Co-signatory right rate, 70%. General owner, people of the Philippine Islands. Yan. Rate of ownership, 20% to 70%. General beneficiary, people of the Philippine Islands. Minority beneficiary, people of the world. Ayan, kung nakita nyo mga ka-tiyats, ay palaging people of the Philippine Island ang beneficiary. Hindi niya sinulat yung pangalan ni Imelda, ni Bongbong. Pero merong sariling account sila, sila Bongbong. Ako ay merong mga kopya ng mga ganitong mga account noon. Hinahanap ko nga yung Xerox ko. Meron talagang mga account dyan. Yung 170 banks. Ang account dyan ay sobra pa sa 170. Kasi sa bawat bangko ay meron yatang 2 o 3 account na inilagay. So yung 170 na yan na bangko
times 3 pa yan. Ganyan kadami ang account. Okay, so ito. Patuloy tayo sa mga beneficiary. Makikita natin lahat dito. Lahat ay para sa people of the Philippines and people of the world. Kaya totoo yung sabi ni Imelda na nabubuhay siya para sa ano na ito, para ma-dispose talaga ang kayamanan na ito, na ang habilin ni FM, ni Ferdi, ay ibigay talaga yan sa bansang Pilipinas through projects. At ang iba niyan, ang minor beneficiary ay people of the world. Note, all confirmed accounts are intended and directed for the humanitarian and national economic development for the people of the Philippine Islands and the world, as stated herewith. A. Humanitarian Economic Development Program. Ayan. 1. Livelihood Development Program. 2. Scholarship Development Program. Ayan. 3. Healthcare Development Program. 4. Annuity Development Program. B. National Economic Development Program. 1. Infrastructure Development Program. 2. Agricultural Development Program. 3. Mining Development Program. 4. Industrial Development Program. All accounts are earning infinity US dollars, confirmed as eternal deposit. While under time deposit, its principal balances and interest cannot be touched and/or loaned and/or programmed. That having maturity rate of 4% per annum and per 30 years of maturity and upon maturity, 50% shall be forcibly used for whatsoever development program, and 50% shall be automatically and forcibly maintained and preserved for another 30 years until lasted for eternity. Oh, grabe. Gold certificates galore. As Chief of Staff of my father, the late Senor Jose J. Roy, I had once the good fortune of seeing 2 stacks of gold certificates on the table of the late president. Okay, ito yung moment na nakita mismo ni Ronaldo Roy at ng kanyang ama na si Jose Roy, yung stack of gold certificates. Pero bago yan, balikan natin yung kanina. Maganda yun. Ito, yung 50% shall be forcibly used for whatsoever development program, and 50% shall be automatically and forcibly maintained and preserved for another 30 years until lasted for eternity. Napakaganda. Kasi merong interest, kanina binanggit yung mga interest in dollars, at ang ano pala dito ni Marcos, kasi genius yun eh. Siya yung pinakamataas na score sa bar exam na hanggang sa ngayon ay hindi na break. Kaya ang galing-galing niya magplano. Kasi merong patutunguhan lahat ng kayamanan. Sabi niya, it will last for eternity. Kasi napakalaki ng interest nito. Kapag hindi lang kukurakutin, ay talagang hindi mauubos. Totoo pala yung yung si Father Antonio Diaz. Kasi meron akong video pala nito noon na yung tinatawag na Blue Book. I-publish ko yon, yung example ng Blue Book. Naroon ang dalawang account na pinirmahan ni Father Antonio Diaz. At yung papel doon ay kulay blue. Kaya yan yung origin ng tinatawag na Blue Book ng mga papeles ni FM. Okay, so patuloy na tayo dito kay itong mag-ama nang pinuntahan nila si FM sa kanyang opisina. Case galore. As Chief of Staff of my father, the late Senor Jose J. Roy, I had once the good fortune of seeing 2 stacks of gold certificates on the table of the late president, along with my father and the late business mogul, Enrique Zobel de Ayala. Tatlo pala sila dito na dumating ng araw na yun. Nakita nila yung dalawang stack. Ibig sabihin ng stack ay pwedeng merong 100 ka certificate ang laman noon o 50. Times 2, dalawa yun. Nakapatong daw sa lamesa. Tatlo sila nakakita. Si Enrique Zobel de Ayala, kanyang father, at si Ronald Roy. My father was upset that day over stories of gold bars reportedly amassed by the president. So he went to the palace to confront FM, with me just tagging along. After we leafed through the gold certificates,
FM said he had long been waiting for claimants and skeptics to challenge the integrity of the certificates, but none so far had come. Ito kasi, itong challenge na tinatawag, ay nagbigay kasi ang parang World Council ng pagkatapos noong giyera mismo ay nagbigay ang World Council sa claimants ng mga ginto. Kasi ang mga ginto na ito ay looted from World War II. Yung tinulis lang, yung ninakaw. At ang ginawa ni FM, kasi matalino nga, ay tinunaw niya at tinatakan ng Central Bank of the Philippines. Ang tatak noon ay Central Bank, CB. Kaya hindi na makilala ang mga gintong ito kasi wala ng mga serial number, binago na, tinunaw na. Kaya napaka-genius. Ngayon, 10 taon ang hinihintay ni Ferdi na mayroong pupunta diyan tapos i-challenge yung mga ginto kung makuha ba nila. Kaya challenge nga kasi binago na ni FM, nilagay na sa kanyang pangalan at meron ng mga tatak na ibang serial number na. Kaya ito, naghintay daw siya kung merong mag-claim ng mga gintong ito, pero sa awa ng Diyos ay wala. Kaya tinitrade ng mga ginto na ito. Ang iba niyan ay napunta sa investment. Ang iba niyan ay bininta nila sa Switzerland. Napakaraming kwento nito. At ang iba niyan ay nanatili sa mga bangko at tumutubo hanggang sa ngayon. The gold bars were his, he emphasized, and he was willing to face them any time. Stressing he had been a gold trader long before he entered public life, cleared by records. Incidentally, the records of the Central Bank of the Philippines and later those of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang ano diyan, ang totoo, ang record ng mga gold account na ito ni Marcos. Ang iba diyan ay hindi pa siya presidente. Kaya bakit siya nagkaroon ng tuni-tuniladang ginto sa iba't ibang bangko sa buong mundo na hindi pa siya presidente, di ba? Siguro noong naging presidente siya ay meron na naman yang treasure hunter yan eh. Meron na namang nakuha yan na banker ay nadagdagan ng kanyang mga ginto. Ngayon, hindi pa kasi uso noon ang social media. Kaya ang ginawa ng Dilawan, kasi naglalaway na sila na gusto nilang umupo na naman sa Malacanang, ay sinisira nila ang image ni Marcos kung ano-anong ginawa ng mga kwento na hanggang sa ngayon ang daming naniwala na nagnakaw ang mga Marcos ng bilyon-bilyon. Bilyon pesos pa yun ang ninakaw noon daw. Pero ngayon ang ating utang ay 15 trillion na. Ang sinunod ni Bongbong Marcos galing sa naunang mga presidente ay 14 trillion yun dollars ang utang natin. Pero sa kapanahonan ng FM ay nasa 20 billion pesos lang yun ang utang natin. Kung nagnakaw pa yun, yung amount at yung halaga ng mga ginto ay trilyones dolyares. At ang ninakaw sa Pilipinas ay 20 billion lang pesos. Hindi magkatugma, di ba? So hindi nagnakaw kasi napakaraming ginto at napakalaking halaga. Ang mga nawawalang ano na yan sa pag-liquidate ng pera sa gobyerno, ayan yung mga nanakaw ng mga cronies. Halimbawa ng ibang senador, di ba? Yung mga pondo nila, hindi ginastos, ninakaw lang katulad ngayon. Ang dami-daming pondo ng gobyerno na ninakaw lang. Kaya yun yung mga nawawala. In total of 20 billion. Pero yung halaga ng mga ginto ay trilyones dolyares. Kaya hindi proportion, hindi tama. Kaya totoong merong ginto talaga itong CFM. Kasi kahit si Presidente Bush ng Amerika nagsabi na the Philippines is the richest country. Kasi nga, nanghiram lang ang Amerika ng ginto sa atin. Kaya we are the richest country. Ngayon,
ang ginto na yan is in custody, sabi ni Marcos. Nasa kustodiya ng isang makapangyarihang bansa at tao. At siguro merong merong mga kondisyones sa sa paghiram ng ginto na yan na baka interest lang ang ibibigay sa rightful heirs ni FM kung walang iba kundi si PBBM. Okay, tapusin na natin tong video. However, Pinapasok ni Imelda si Mel Tiangco, yan yung 170 banks certificates ng account. 170 banks yan. Andyan, napakarami. Punong-puno yung isang kwarto. Pero ngayon, dinideny yan ni PBBM. Hindi siguro alam ni PBBM na nag-publish na si Imelda nito noon. Kaya walang maniniwala kay PBBM. Sabihin niya na wala silang ginto. Kasi nandyan nga yung mga account eh. Ang papeles lahat nandyan. Kasi ito yung oras na noon, mga 1988 yata ito, nang nagpapanik na si Imelda. Gusto ni Imelda na tulungan siya ng Senado na yung yung tinatawag na kaso ay mawala para mag-claim nila muli yung mga ginto. Pero walang tumulong kasi Cory Aquino, Dilawan, walang tumulong sa kanya kaya hindi yan nabuksan. At bagkus kasi ill-gotten wealth, frozen, ay nawalan ng interes noong panahon ni Cory, ay walang interes yung mga ginto na yun. Stop kasi frozen. Yan yung pinakamali ni Cory Aquino. Ngayon, nasaan na siya, di ba? Skeleton na siya. Wala siyang nagawa sa Pilipinas. Huwag lang kayong magalit, totoo yan. Anong nagawa niya? Ang Manila International Airport, ginawa yan ni Marcos. Ngayon, pinalitan niya ng pangalan ng kanyang asawa, Benigno Aquino. Project ba yan? Ang mga highways, nagawa ni Marcos. Pinalitan niya ng mga pangalan ng mga Aquino. Project niya ba yun? O yan na yung ginawa ni Cory, yung pangalan nila, pinapalit nila sa mga proyekto ni FM. Yan yung totoo. Kaya sayang na sayang ang na ito. Ang mga account na yan, walang interest yan. Hanggang sa makaupo si Bongbong Marcos, ay nag-umpisa ng interest niyan. Kasi meron na silang immunity. Mawawala na yung kaso. Kaya yung mga ginto na yan ay tumatakbo na ang interest niyan ngayon. Kaya swerte natin, maybe in 5 years, wala pa ngang 5 years si Bongbong, ay napakarami na ng binili natin na na pangyera na mga kagamitan kasi binubuli na tayo ng China, sobra na. Kaya bumili tayo ng napakaraming eroplano, jet fighters, mga long-range missiles, ganyan, ballistic missile, submarino, mga barko. Hindi totoo na binibigayan. Yan ay pinapautang sa atin. Walang gago na magbigay sa atin. Papautang yan. Ang pinalabas lang na binigay kasi wala nga tayong pera. Para hindi malaman na meron talaga tayong backup gold sa mga utang na yan. Collateral. Okay, patuloy na tayo sa video. Malapit na tayong return, not donate, the gold to us, you thieves. Yes, that's what hate does. It corrodes the human soul. FM's last wishes. Back at the palace, it was then that I learned of the late president's plan to donate his gold to the church, the people, and the government, leaving only 10% of the same for his family. Believe it or not, that was then his intention. One he would much later re-express in a last will and testament during his exile in Hawaii after his abduction by American government operatives. There is thus cogent reason to suppose that his family's interest in sharing with others their wealth in gold bullion is in accord with the strong man's last wishes. Ayan, totoo ito. Dito nga itong hinimatay na siya sa Hawaii, meron siyang last will na ipatawag si Doy Laurel
parang magiging bridge. Kasi si Doy ang Vice President, si Cory ang Presidente. At nagkausap nga si Doy at Marcos bago mamatay ito. At sabi ni Marcos, 90% ibigay ko sa gobyerno ang kanyang mga ginto at 10% itiraan niya sa pamilya niya. Ngayon si Cory, nang puntahan ni Doy Laurel ay sinabi na pabayaan mo yan. Nag-ano na yan na matanda yan, hinimatay na. Pabayaan mo yan, yan ang sabi ni Cory. Kasi galit talaga si Cory dahil akala niya si Marcos ang nagpa-baril, nagpa-assassinate kay Ninoy. Pero ang totoo niyan, bakit nang umupo na si Cory ay hindi nila mapakulong ang mga Marcos? Dahil kahit nasa power sila ay hindi talaga si Marcos ang nagpa-assassinate niyan. Ngayon, bigyan ko kayo ng clue. Ay baka masarap tong ating YouTube. Ang nagpa-assassinate niyan mismo ang itong nag-control sa entire world ngayon. Yun, kasi merong kasi yan ayaw nila na maupo si Benigno Aquino. Kasi si Ninoy, yung ama ay inclined yun sa communist. Kaya yun ang nangyari. Kaya hindi talaga matunton kung sino ang culprit, ang nagpa-assassinate. Kasi hindi si Marcos. Kasi si Marcos, may brotherhood yan ni Benigno Aquino. Sa fraternity, meron silang fraternity na magkasama sila. Kaya hindi magawa ni Marcos. Doon lang sa kanya, na itapon. Kaya siya ngayon yung scapegoat. Pero ang totoo niyan ay hindi matinag yung nagpa-assassinate niyan. Nakita nyo yung sa Iran, yung inassassinate doon, di ba? Kahit nagtago na sa palasyo, tinamaan pa rin. Ganyan ang mag-operate ang Kaya si Kibuloy, kung hindi yan nagpapahuli, pasukin na yan ng operatives ng sinabi ko. Kaya mas maganda sumuko si Kibuloy kaysa yung mag-operate sa kanya. Yung nag-operate kay Bin Laden ay mas karumal-dumal ang mangyayari. Okay, so hanggang dito na lang mga ka-good news, mga ka-tiats, mga kababayan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat and God bless the Philippines.